Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon itong Maharlika Investment Fund. Okay? So, pinaka-latest na balita po dito, itong Maharlika Investment Fund ay willing po sila, sabi diyan Maharlika Investment Corporation or MIC, open to investing in the State Grid Corporation of China. Yun. So sabi rito, the Maharlika Investment Corporation says it is open to acquiring shares in the State Grid Corporation of China, which owns a 40% stake in the National Grid Corporation of the Philippines. Okay, so ang Maharlika Investment Fund, gusto nitong mag-expand talaga ng kanilang empire, ika nga. Yan ang target nila. So ito yung signing ang nakalagay rito, to ensure reliable and affordable electricity for Filipinos. PBBM witnessed the signing of binding agreement between Synergy Grid and Development Philippines Incorporated or SGP and the Maharlika Investment Corporation. The agreement secures 20% ng stake ng SGP, providing the government with greater influence over the national grid. And then the country's power grid operator, signed by MIC President and CEO Rafael D. Consing and SGP Chairman Henry T.C. The deal grants the government 2 board seats in both SGP and NGCP. Okay. So ang tanong, ano ba tong SGP na to? Akala ko nung una, ano lang ito, parang tipong binili lang nila yung shares ng mga Filipino para makaposisyon dyan sa NGCP ang gobyerno. Okay? Pero, hindi ho pala. Mamaya. Okay? Ito lang yung isa hong pinuna ko rito. Ang sabi kasi nila rito, government investments in energy to lower electricity cost. Mga kapatid, ang investment po ng Maharlika Investment Corporation is only 20%. Okay? Anong maibibigay nito sa mga Pilipinong milyon-milyon na mga consumers ng kuryente na refund? Ako, I am not expecting na makakapagpababa ng presyo ng kuryente tong 20% na to. Maliit lang po ito. There is still 80% pa nakalaban yan. Okay? At saka hindi po yan ang layunin na mapababa ang presyo ng kuryente natin. Kung mapababa nila, maganda. 'Di ba? Kung mapapababa nila because of the efficiency ng transmission ng kuryente sa mga kable nito. Maganda 'yon. Pero yung sabihin natin na literal na magpapababa ng presyo ng bilang kuryente, hindi ho. Sapagkat ang baka naalala nyo lang, ang purpose po kung bakit ginawa ito o binuo itong Maharlika Investment Fund ay dahil po problema natin is yung deficit. Hindi ho ba nung nakaraang rally ng INC, binabanggit ni Marcoleta yung deficit na sinasabi niya? Diba? Ito yung ating hinihinging budget. Ito yung ating kinikita. Okay? So yung diferensya nitong dalawa, yun po yung deficit. Yung deficit na yun, talaga hong buwisit. Kasi inuutang natin sa ibang bansa. Ngayon, ang gusto po nitong ng ating presidente, yung ating deficit mapaliit kung sakaling dumating ang point mangutang tayo, hindi po ganong kalaki sa figures na predetermined nila. Ganon. Okay? Now, ito hong rito, papakita ko sa inyo. Actually, kinukasyon ko nga to sa PCO Pakipaliwanag ka ko itong inyong claim. Bakit? Hindi sa kinukontra ko ito, ang ating gobyerno. Hindi sa hindi ko to na-appreciate. I really appreciated this so much. Tama ho itong nangyayari na itong ginagawa nila na mag-invest dyan. Kaya lang, again, huwag magbigay ka ako ng paasa. Because ayokong ang Presidente Marcos ay
hihingian nila, sisingilin ng mga kababayan natin, nasaan na ang refund? Nasaan na ang mababang singil sa kuryente? Nag-invest kayo dyan. No. Dapat meron kaming nahihita. Hindi nga po ganun ang purpose eh. Ang purpose po kasi ng Maharlika Investment Fund, mag-i-invest sila, yung mga revenues nito, yung mga dividendo, ay mapupunta sa national government bilang bahagi ng panggastos. Okay? Katulad ng ibang mga OGCCs natin, mga government-owned and controlled corporations. Yun pong kanilang nalikom na kayamanan. Hindi po nila kailangan itong itago. Obligasyon nila na magbigay sa national government. That yun ang purpose na existence nila eh. So, ganun din po itong Maharlika Investment Fund. Okay? Hindi po ito para magpababa ng kuryente. Again, kung makapagpapababa dahil sa pag sila na yung majority stockholder diyan, 'di ba? Pwedeng yung kita nila ipang-abono na lang, makakapagpababa konti. Okay? So ngayon, hinahangad po ito ng ating gobyerno o ng ating Maharlika Investment Fund na makuha yung 40%. Okay, so ngayon, ito ho, yung tinatanong ko nga kanina, ano ba tong SGC o yung SGCC? Sabi rito, ito daw pong consortium. Ibig sabihin ng consortium, binubuo ito ng iba pang mga negosyante. So may sabwatan. Okay? So itong State Grid Corporation of China or SGCC, Monte de Oro Grid Resources Corporation at saka yung Kalaka High Power Corporation, sabi, emerges winning bidder. Okay? Now, dito makikita nyo po, sabi rito, in January 2009, NGCP was officially established. Panahon ito ni Gloria Arroyo. Yan, it was officially established as a result of the bid by the consortium. Again, ito pong consortium na ito, yan, binubuo po yan ng mga iba't ibang mga mamumuhunan. Okay, ganun po yung ginagawa. Pag consortium yung narinig nyo. Now, ang SGC or SGCC po ay mayroong hawak na 40% dyan po sa NGCP. Okay, na siyang tawag dito, na siyang sinasabi nga natin, mas kung tutuusin, iyan ang majority. Kasi yung remaining 60% na mga Filipino, watak-watak po yung mga yan. Ang liliit ng mga shares nila. So, siyempre, magkakaroon silang representatives para bumoto, para sa kanila. But still, pagdating po dito sa mga meeting-meeting, kung sino yung solid talaga yung shares, yun po talaga ang nagko-command. And at this point, ito po mga Chinese. Gamit na gamit lang nila talaga yung 40%, yung 60-40 ng ating saligang batas. So, sabi rito SGCC holds a 40% stake in NGCP, while remaining 60% is owned by the Filipino companies. Okay? Itong 60% na to, hindi rin po ito solong kumpanya lang, companies nga O consortium din po yan. Nagkasundo na mag-ambagan tayo, pangpuhunan natin, yung ganon. Diba? Ganon yung ano nila. So, kita natin dito, yung mga dividendo, doon tayo kikita. Sosyohan lang po sa layman's term. Yan. Okay. Etong SGCC, hindi lang po sa Pilipinas. Meron sila sa Greece, Italy, Oman, Chile, Hong Kong, Portugal, Greece, Australia, Brazil. Ang dami. Diba? Name it, you will have it. Kabilang po Pilipinas dyan. Ngayon, ang tanong po naman dito kasi ay bakit po tayo nag-invest sa Maharlika? I mean, bakit po nag-invest ang Maharlika Investment Corporation? Okay, para ma-secure yung 20% stake sa National Grid Corporation. Okay. So sabi rito, this is one of the reasons why we
created Maharlika to invest in the national grid. Okay? Bakit? Kasi sabi po rito ha, speaking to Teleradio Servicio, Energy Secretary Sharon Garin said, Philippine government has no participation in the nation's critical power infrastructure after Congress granted a 25-year franchise NGCP to operate the transmission system. This is one of the reasons why we created Maharlika Investment to invest in the national grid. Yon. So mag-invest daw sila doon. Bakit? Kasi nagiging problema kasi natin dito yung pangamba na baka kasi pinagmamalaki ng China ng SGCC sa kanila sa China kontrolado nila 100% ang ating supply. Yun ang kanilang pinagmamalaki. So sa atin naman on our part, isipin mo na lang kung kontrolin nila at hindi i-off nila, 'di ba? Ilang milyon ang mawawala or billion sa isang araw sa mga production. Oh. 'Di ba? Ganun ang epekto nito, yung production cost malaki. 'Di ba? Magge-generator. Katulad yung nangyari sa parting Visayas. 'Di ba? Last year. Oh, ang haba ng mga brownout. So ang nasisisi doon ang NGCP. So, ang dahilan po mga kababayan, bakit tayo nag-invest? Sabi rito, isa lang daw po yun sa rason, pero ito po yung pangalawa. Sabi niya, part na ngayon ng gobyerno sa mangyayari sa ating national grid. 20% lang, pero better than zero. May nagbabantay na representante ng gobyerno. Okay? So yun po ang pinaka-purpose nito. Hindi para magbaba ng kuryente kaagad, hindi po. Napakaliit ang 20%, di mo mararamdaman. Pero mainam na meron tayo. Di ba? So, ang purpose nito is para humabantayan. Kasi, ina-access po yung ating national grid remotely. Kasi yung mga software, yung mga hardware, syempre yung hardware, syempre yung software niyan, doon galing sa China. So, ma-access nila na hindi kinakailangan magpunta pa ng Pilipinas. Diba? Yun lang naman yung purpose niyan. At least may nagbabantay daw. Ito pa. He added Maharlika's flagship investment would safeguard the nation's power supply from external threats and disruptions. So, tama lang. Diba? Yung 20%, ay nakahanda po ang ating Maharlika Investment Corporation na mag-invest dyan sa remaining 40%. Gusto nilang makuha po yan. Okay? Nakuha na nga nila yung 40% yung in-check, nakuha nila yung 20%. So kumbaga naghatian na. Willing pa silang kunin pa yung natitira ninyo. Willing pa ang Maharlika Investment Corporation. Hanggang sa tuluyan ng makabalik sa Pilipinas. At mapagana uli natin itong ating Transcom. May Transcom ka na, yung National Transmission Corporation, tapos meron ka pang pribado na, di ba? Ang kapasa ng kalokohan na yan. Dapat nga po ito kontrolado ng gobyerno eh. Yung mga basic, kuryente, tubig, di ba? Kontrolado dapat ng gobyerno yan. Ang nagnenegosyo niyan, ang gobyerno mismo dapat. Ngayon, ang ginagawa ng presidente natin ay unti-unti sinisecure niya yung mga bagay na yan. Diba? Akin lang, ayokong paasahin ng mga kababayan natin na bababa ang bilang kuryente. Hindi po. Magandang investment ito at yung 20% na yan, mga kababayan, nagkaroon tayo ng kakayanan ng bumoto, makapag-desisyon doon, di ba, sa kanilang board, pag may mga meeting, may kailangang desisyonan, nababantayan na rin po natin ang national grid natin.
O kung may mga hocus-pocus, mekus-mekus dyan ng China, bantay sarado na natin. Tapos kung makuha pa natin, oh. Ay nako. Alam niyo ba kung sino yung tao na nag-suggest ng mga estratehiya na yan kay PBBM? Na meron pa nga isang suggestion siya kung ang NGCP mismo kung saan nakapaloob ang yung iba't ibang mga consortiums. Ngayon, sabi kapag meron daw nakita silang paglabag sa franchise nito, ay i-cancel nila, i-recall nila yung franchise or kakansela. Di mo babalik yan sa national government. Di ba? Kasi ba't naman walang iya yung mga nakarang administrasyon eh. Talagang kung hindi tayo ibenta ng paunti-unti, kung hindi tayo pabayaan unti-unti, di ba? Talagang walang pakialam. Hindi parang hindi nila naiintindihan yung necessity ng mga mamamayan. So mainam ngayon itong ating administrasyon na hindi na tinigilan ng mga iba't ibang klase ng atake na paninira, gumagalaw naman siya ngayon, di ba? Napakaganda nung ginagawa ng ating gobyerno. Shout out kay DJ Byron, Music and Topic TV. Yan, shout out sa iyo sir. Magandang good morning night. Yan, dapat din mabalik yan dito, yung Petron. Di ba? Yung mga nawala sa atin, yung mga mga dinispose ni Cory. Actually, ang tunay naman po talagang nag-privatize ng mga yan, ang tunay pong salarin dyan, it was Cory Aquino. And apparently, the implementation was scheduled after her term. Kaya pagpasok ni Ramos, nako, maging kung si Miriam Santiago rin naman yung naupo sakit din ang ulo niya yan. Mangyayari lang kay Miriam, magiging matalinong tawag dito, kung si Ramos Iboy benta, etong si magiging aling benta. Ngayon, alam niyo kung sino yung sabi ko na sa inyo si Senator Raffy Tulfo, yung nag-suggest niyan kay PBBM. At mabuti rin naman, magaling rin naman yung tao niya na nilagay nila diyan sa Maharlika Investment Corporation. Okay? Right, so again, huwag tayong umasa ng bababa ang kuryente natin. Okay? Kung mangyari 'yon, maganda, pero may ibang factors 'yan, hindi po dahil sa investment na 'yan na 20%. Ang pinakamaganda po diyan ay ang mandato kasi ng Maharlika Investment Corporation ay kumita ng pera na siyang magiging pandagdag sa budget ng gobyerno taon-taon. So yung deficit natin, yung malaking diferensya ng ating ginagastos, tapos yung kinikita natin, yung diferensya po nitong dalawa, napapaliit sa pamamagitan ng investment, yung ng revenue ng manggagaling po dyan. At sa iba pang mga ninegosyohin, napapasukan nitong Maharlika Investment Fund. And at this point, gusto welcome na sa kanila, kunin na namin yung remaining 40% nyo, amin na yan. Willing na po sila ron. O makuha na nila talaga yan. Mawala na yung China. Diba? Di maganda, Pilipinas na. Okay?